Hi, good morning po. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay yung tungkol sa gamot na paracetamol. Alam niyo po ang paracetamol ay ginagamit natin para palamigin ang mga batang mainit ang katawan o nilalagnat. Pero alam niyo po ba yung paracetamol ay ginagamit din po yan sa mga may masakit sa ulo, ganyan, may masakit doon sa parte ng katawan. Gagamitin din yung paracetamol kasi binablock niya yung pain sensation sa brain para hindi mo maramdaman yung sakit, except yung pag nag-break kayo ng jowa mo, hindi pwede yung paracetamol para mawala yung sakit. Char. Ayun po, doon po tayo sa function ng paracetamol para palamigin yung bata, yung katawan niya. Kasi pagka mainit yung bata, nilalagnat, no? Mataas yung lagnat. Ang concern natin, kailangan pababain natin agad-agad yung lagnat. Sabi ni Lola, Dok, pababain mo yung lagnat ng anak ko. Now na. Ayun po. So, gusto ko lang pong sabihin na kapag ka po may infection yung bata, yung hypothalamus, uutusan niya actually yung parts ng katawan mo para mag-release ka ng heat, para palamigin yung katawan mo. Alam ba, bubuka yung mga uutusan ng brain mo sa hypothalamus na paluwagin yung mga blood vessels, yung sa skin, para lumabas or sumingaw yung init ng katawan mo. Yun ang trabaho ng paracetamol. Pero sa akin kasi, pagka mayroong pumasok, kaya naglalagnat ang bata kasi pagka pumasok yung infection sa loob ng katawan, ang gagawin ng katawan mo ay painitin yung infection, sunugin, lutuin yung infection para mamatay yung infection. Yun ang ginagawa ng katawan mo. Actually, galing din yun sa immune system mo kasi. Pag malakas yung immune system mo, kapag ka may infection, maglalagnat nga talaga yung katawan mo. Paano? Yung uutusan ng hypothalamus na isara yung mga blood vessel, yung mga sa skin mo, para hindi sumingaw o lumabas yung init ng katawan mo. Yun. Meaning to say, normal na maglagnat ang anak natin kapag ka may infection. Kumbaga parang parang pagka nagluluto ka ng sinigang, excuse me, bubuksan mo yung stove mo para lutuin yung sinigang, di po ba? So, paiinitin mo kasi yung niluluto mo. Pag naglagay ka ng paracetamol, para mo kasing pinatay yung stove, hindi maluluto yung sinigang na niluluto mo. Ganon din yun sa katawan ng bata kapag ka nagiinit siya kasi niluluto niya yung infection, para mamatay yung infection, ikaw naman maglalagay ka ng paracetamol, di parang pinatay mo yung stove, hindi maluluto yung niluluto mong sinigang. O ibig sabihin, yung katawan mo na niluluto niya yung infection, binigyan mo siya ng paracetamol, lalamig siya. So ganon. So yung mga mikrobyo pumasok sa loob ng katawan ng bata, yung immune system mo naman paiinitin niya yung infection para masunog. Kaya yung mga mikrobyo tuwang-tuwa kapag ka nagbigay ka ng paracetamol. Kasi imbis na mamatay sila, hindi sila mamamatay sa init kasi pinalamig mo sila, kasi binigyan mo sila ng paracetamol. Doc, totoo ba yung pinagsasabi mo na yan na binabash mo yung paracetamol? Hindi naman. Actually po nakalagay sa libro namin sa Pedia. Nakalagay doon ha. In otherwise healthy children, a fever of below 39 should not be treated. Huwag daw gamutin kapag ka ang temperature below 39. Kasi pababa ka lang ng pababa ng lagnat. Di ba nga pinapainitan nga niya para lutuin yung mikrobyo, di ba? So magbibigay lang ng paracetamol kapag ka may history na nagkukumbulsyon o kapag ka hindi na komportable yung bata kasi masakit na yung ulo, ganon. Doon lang kapag ka may history ng nagkukumbulsyon. Pero in otherwise healthy children, pwedeng hindi bigyan ng paracetamol o i-treat yung lagnat. Kasi nga normal response yun ng immune system para labanan yung infection. So yon.
So, kapag ka namatay na control naman yung infection, bababa na yung lagnat. Uutusan din naman ng mga katawan ng hypothalamus yung katawan mo para pababain yung lagnat. Ano pa ba yung nakalimutan ko? Next time naman. Thank you po. Good morning.